sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yon, mariing wika ng misteryosong Divine Envoy habang dahan-daang inaabot kay King Dangyu ang isang bagay na tila ba nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan, isang lampara na kumikislap sa dilim. Ito ang pinakatatagong yaman ng aming angkan, ang Nether Soul Devouring Lantern. Dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa at may tinig na parang bumabalot sa kaluluwa. Kapag nabasag ang selyo nito, ang sukdulang kapangyarihan ng Nether ay magliliyab bilang mga apoy na sumisipsip ng kaluluwa. Kahit ang isang tunay na immortal ay matutupok hanggang maging abo ang kanyang kaluluwa. Patuloy ang kanyang tinig, habang sa harapan ni King Dangyu ay kumikislap ang Nether Soul Devouring Lantern. Mayroon kaming kasabwat sa kampo ng mga tao, makipagtulungan ka sa kanya. Gamit ang lamparang ito, si Ye Junlin, isa lamang siyang sindi ng kandila na handa ng patayin ng isang ihip ng hangin. Muling nagsalita ang Divine Immortal, ang tinig ay parang dumadagundong sa kalangitan, habang si King Dangyu ay nakaluhod sa kanyang harapan, malapit nang lumitaw ang iba't ibang bakas ng mga immortal sa Kunlun. Samantalahin mo ang pagkakataong ito, kapag nakabalik na ang lahi ng Underworld sa aming sinaunang lupain, makakabahagi ka sa landas ng kawalang kamatayan at maghahari tayong magkasama sa Kunlun. Sa narinig, agad na yumuko si King Dangyu, may kumpiyansa at walang pag-aalinlangan, ang sandaang lahi ng Nether Abyss. Handa kaming magtiis ng hirap at panganib para sa lahi ng Underworld at buong pusong hihintayin ang pagbabalik ng Panginoon sa Kunlun. Samantala, sa kabilang panig ng Kunlun, bumungad ang isang palasyo sa tuktok ng napakagandang bundok, may malinaw na sapa na dumadaloy sa paanan, at ang paligid ay nababalutan ng maputing ulap na parang yakap ng langit. Dito isinalaysay, sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang mga palatandaan ng muling pagbangon ng Kunlun Realm. Naglitawan ang mga pagkakataong immortal na parang mga bituin sa kalangitan, ang malalakas na puwersa ng gitnang rehiyon ay nayanig at nagsimulang siyasatin ang mga pagbabagong nagaganap sa mundo. Patuloy ang salaysay habang makikita ang mga cultivator na naglalaban ng walang humpay, ang mga kasunduang pangkapayapaan ay naging walang saysay na papel lamang, habang ang malalakas na puwersa ay nagsalpukan para sa mga yaman. Dito nagsimula ang magulong pagbabago ng kapangyarihan, sa ilalim ng muling pagbangon. Nagsimula rin ang isang madugong yugto ng kasaysayan. Lumipat ang eksena sa Xuanshan Sect, Misty Peak, sa maluwang na bakuran. Abala ang mga disipulo sa kani-kanilang gawain, habang si Ye Junlin ay nakaupo ng kampante, nakasuot ng kanyang matikas na black shades na tila walang alintana sa paligid. Sa tabi niya, mariing sambit ni Bai Shaoxi habang hawak ang tasa ng tsaa. Master, Shaoxi gumawa ng bagong tsaa para sa inyo ngayong araw. Ngunit biglang dumagundong ang isang malakas na kulog, kasabay ng nakakasilaw na kidlat na palm unit sa kalangitan. Napahiyaw sa takot si Bai Shaoxi, halos manginig. Napakatindi ng kulog, natatakot si Mao Si. Agad namang niyakap ni Ye Junlin si Bai Shaoxi, ang tinig ay matatag at nakapapawi ng takot. Huwag kang matakot, narito ang iyong master. Samantala, si Hong Chenny ay napangisi ng malamig, ang mga matay nakatuon sa malayo. Ito ay isang immortal vestige, isang sukdulang immortal vestige ang malapit ng lumitaw. Makikita sina Ye Junlin at Hong Chenny na nakaharap sa isang bundok na nagliliwanag na parang bituin sa gabi. Mariing tanong ni Ye Junlin, isang immortal vestige. Agad na tumugon si Hong Chenny, puno ng kumpiyansa, tama, at ang immortal vestige na ito, wala pang katulad sa kasaysayan. Di nagtagal, unti-unting lumitaw sa kalangitan ang isang nakamamanghang figure ng misteryosong cultivator, balot ng naglalagablab na kidlat na tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, sumulpot ang kanyang Dharma manifestation, isang presensya na nag-uumapaw sa awtoridad, at mariing nagwika, ako ang Panginoon ng Fallen Immortal Island. Sa loob ng 10 araw, magsisimula ang isang pagsubok, ang sinumang makalampas ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Dagdag pa niya, ang tinig ay parang kumakalampag sa puso ng bawat nakaririnig, ang huling magwawagi ay magiging bagong Panginoon ng Fallen Immortal Island, tagapamahala ng lahat ng yaman at cultivation resources dito. Umaasa akong magsusumikap kayong lahat upang ipagtanggol ang Kunlun Realm. Nang marinig yun, lihim na sinipat ni Hong Chenny ang mukha ni Ye Junlin, sinusubukang basahin kung ano ang iniisip nito. Si Ye Junlin naman ay tahimik na napaisip, bahagyang iniangat ang kanyang paboritong black shades, at sa kanyang isipan ay mariing nagbulong, kung manalo ako sa pagsubok na ito, makakamtan ko ang kanyang pamana at magiging isang sukdulang immortal. At kapag nangyari yon,
Patuloy ang kanyang pag-iisip habang isinandal ang likod sa upuan, ang mga pagkakataong immortal na ito ay walang halaga kumpara sa system, ngunit marahil ang immortal vestige na ito ay may kaugnayan sa mga kilos ng Nether Abyss. Pagkatapos, mariin niyang winika na tila walang interes, nakakabagot, ginugulo lang ang matatamis kung panaginip. Nang marinig ito, agad na napatanong si Hong Chenny, puno ng pagtataka, Master, paano natin palalampasin ang ganitong napakagandang pagkakataon? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalingaw-ngaw ang malamig at mekanikal na tinig ng system, binabati ang host sa pag-refresh ng check-in location, magtungo sa loob ng Fallen Immortal Island upang kumpletuhin ang check-in, at makakatanggap ang host ng napakalaking halaga ng Golden Lock. Naguluhan si Ye Junlin at agad na nagtanong, Golden Lock. Mabilis namang nagpaliwanag ang system, tama yon, ang swerte ay nahahati sa 6 na antas, gray, white, red, blue, purple, at gold, sino mang nilalang, basta't madampian man lang ng isang hibla ng Golden Lock, ay maaaring maging tagapagtatag na emperador sa Mortal Realm, o isang sukdulang dalubhasa sa Cultivation Realm. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin sa pagkabigla, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, gaano kaya katindi ang kapangyarihan ng napakalaking Golden Lock na ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang shades, bahagyang yumuko at malamig na nagsabi, tingnan mo yan, nagmamadali ka na naman, paano magiging immortal ang isang cultivator kung ganoon kakabilis magpadala, kailan ka matututo ng tiyaga? Agad namang tumugon si Hong Chenny, puno ng kasiyahan, tama ang mga turo ng master, ngunit sa kanyang isipan ay lihim na nagbubulong, hindi, kailangan kong sunggaban ang pagkakataong ito para baguhin ang aking kapalaran, anuman ang mangyari. Muling nagsalita si Hong Chenny, puno ng determinasyon, Master, ang alagad na ito ay matagal nang naipit sa isang bottleneck at kagyat na nangangailangan ng pagkakataong makalusot, kung ipagkakaloob ito ng Master, handa akong hugasan ng paa ng Master sa loob ng 1 taon. Nang marinig ito, lihim na napangisi si Ye Junlin sa kanyang sarili, talagang desperado siya para maging ganito ka-proactive, karaniwan, parang pinapatay siya kapag pinagsisilbihan ako, pero may misyon din naman ako. Pagkatapos, tumayo si Ye Junlin at mariing nagwika, sige, alagad pa rin kita sa huli, kung ganoon mo kagustang pumunta, isasama ko kayo ni Xiao Li. Bahagyang yumuko si Hong Chenny, may galang sa tinig, maraming salamat sa pagbibigay katuparan sa aking hiling, Master. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, kumislap ang tusong liwanag sa kanyang mga mata, ngayon o kailanman, kailangan kong baguhin ang aking kapalaran. Makalipas ang 10 araw, sa labas ng Fallen Immortal Island, nagtipon ang napakaraming cultivator para sa nalalapit na trial, sa gitna ng ingay ng mga tao, mariing sambit ng isang cultivator, grabe, sino bang nagsabing atrasado ang Desolate Province, ang konsentrasyon ng spiritual energy dito ay mas mataas pa kaysa sa Qing Province. Sumang-ayon ng isa pa, halatang namamangha, oo nga, ibang-iba na ito kumpara noong huli tayong pumunta. Ito pa ba ang liblib na sulok ng mundo? Samantala, isang cultivator ang nagtaas ng daliri, ngumisi ng may kumpiyansa, nagbago na ang panahon, binabalaan ko kayo, huwag kayong gagawa ng gulo sa Desolate Province, ang taong yun ay mula sa amin. Agad namang tumango ang 2 cultivator sa gilid, puno ng determinasyon, tama, mas mabuting matuto na tayo sa ating nakaraan at huwag nang maghanap ng kamatayan. Lumipat ang eksena sa gilid ng isang bangin sa Fallen Immortal Island, 2 tao ang nakatayo roon, nakatanaw sa malawak na tanawin, sina Chen Xiao at Elder Liu. Mariing sambit ni Chen Xiao, hindi ko akalaing uunlad ng ganito ang Desolate Province, dati, ikinahihiya ko pang ipinanganak ako roon, ngayon, nalampasan na nito ang Qing Province, habang ang aking reputasyon ay gumuho. Mahina kong hinawakan ni Elder Liu ang balikat ni Chen Xiao bago sumagot, Holy Son, huwag mong alalahanin ang mga bagay na yan sa kasalukuyang sitwasyon. Tingnan mo, sa loob lamang ng 10 araw, tinulungan ka ng 5 ninuno na makalusot sa Late Tribulation Realm, maliwanag ang iyong hinaharap. Sumagot si Chen Xiao, nakakunot ang noo, hanggat hindi pa ako nagiging immortal, hindi ako mapapanatag, kailangan kong magtagumpay sa Fallen Immortal Island sa pagkakataong ito. Kalma ang tinig ni Elder Liu nang tumugon, siyempre, ikaw ang perpektong tagapagmana ng Fallen Immortal Island, ngunit bigla siyang natigilan, napatingin sa malayo, sino yun, ano, pati siya dumating.
At doon, sa ilalim ng isang puno, nakatayo ng tuwid at kalmado ang isang lalaking cultivator na may hawak na espada, mariing sambit ng isa pang cultivator, puno ng paghanga. Yan ang alamat na sword cultivator ng Xuanji Sword Sect, si Zhu Huachen. Ipinaliwanag ni Elder Liu ang kanyang pagkakakilanlan, sa murang edad, naabot na niya ang antas ng Diyos sa landas ng espada, 5,000 taon na ang nakalipas. Kinilala na siya bilang pinakamalakas na sword cultivator sa buong silangang rehiyon. Patuloy na sambit ni Elder Liu habang marahang hinahaplos ang kanyang leeg, para bang muling nararamdaman ang lamig ng sandaling iyon. Noong isang pagsubok sa loob ng Secret Realm, dumaan ang liwanag ng kanyang espada sa aking leeg, kalahating pulgada na lang at isa na akong kaluluwang ligaw sa ilalim ng kanyang talam. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Chen Xiao sa pagkabigla. Ang ganitong uri ng tao, bakit hindi siya kilala? Ni minsan ay hindi ko pa siya narinig. Mariing sagot ni Elder Liu, nakakunot ang noo at tila bumabalik sa alaala, 1,000 taon na ang nakalipas, umurong siya sa Xuanji Sword Sect, ang pangalawang pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon, upang pag-ibayuhin ang kanyang sining ng espada sa katahimikan, walang pakialam sa mga usaping mundano, dahil din sa kanyang presensya, hindi basta-basta nakakakilos ang 5 ninuno, laging may pag-iingat sa Xuanji Sword Sect. Ibinaba ni Chen Xiao ang ulo, dumilim ang kanyang ekspresyon, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, kaya pala, kahit gaano sila kalakas, hindi personal na tumulong ang 5 ninuno sa Nether Abyss para makuha ang Stargate, tila ang Xuanji Sword Sect at ang kapangyarihang nasa likod nito ay kasing lalim din ng dagat. Patuloy niyang iniisip habang nakatanaw kay Zhu Huachen, nasa Consummate Tribulation Realm, na nakatayo ng matuwid, at mula sa kanyang katawan ay umaagos ang matalim na sword intent, kahit ang isang alamat mula pa 5,000 taon na ang nakalipas ay nahila palabas, siguradong magdudulot ng napakalaking bagyo ang Fallen Immortal Island sa pagkakataong ito. Ang kakayahang magpalabas ng di nakikitang sword intent nang hindi man lang humahawak ng espada, ang kanyang kasanayan sa landas ng espada ay marahil isang hakbang na lang mula sa pagiging immortal. Samantala, isang spatial portal ang biglang bumukas, at mula roon ay lumabas sina Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo, sina Hong Chenny at Li Wuji. Agad na nag-ingay ang mga nakakakilala. Tingnan ninyo, si Senior Ye, dagdag pa ng isa. Narito na rin siya, at kasama pa ang dalawa niyang God of Death disciples, mukhang determinado siyang makuha ang pamana ngayon. Sa kabilang panig, halos mapatalon sa tuwa sina Fan Dezeng at ang mga kasapi ng kanilang sekta, sabay-sabay na sumigaw, pagbati, Senior Ye. Samantala, si Chen Xiao ay halos pumutok ang ugat sa kanyang noo, mahigpit na ikinuyom ang kamao sa tindi ng galit. Ye Junlin, lahat ng ito ay dapat akin, pero ngayon, nagtatago ako sa isang sulok na parang daga sa lansangan. Sa puntong ito, nakatayo ng matuwid at puno ng kumpiyansa si Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo, ngumisi si Li Wuji at mariing nagsabi, ang master natin ay sobrang tanyag, ang magkaroon ng master na tulad niya ay napakalaking karangalan. Ngunit sa loob-loob ni Hong Chenny, may halong inis ang kanyang ekspresyon habang nagbubulong sa isipan, nung ako pa ang cult master ng fire worshiping demonic cult, 10,000 beses pa akong mas dakila kaysa rito. Samantala, nakatayo si Zhu Huachen sa ilalim ng isang matandang puno, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, ngunit sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata, matalim na tila tumatago sa kaluluwa, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, siya, si Ye Junlin. Parang kidlat na bumaba mula sa langit, biglang sumugod si Zhu Huachen diretso sa direksyon ni Ye Junlin, kasabay ng pagbugso ng nakakakilabot na sword intent na tila pumuputol sa hangin. Bilis, bilis, magbigay daan, papunta siya kay Ye Junlin, ang alamat na sword cultivator, sigaw ng mga cultivator sa paligid, halos magunahan sa pag-atres. Sa isang malakas na lundag, bumagsak si Zhu Huachen sa harapan ni Ye Junlin, dala ang rumaragasang enerhiya at matalim na presensya ng espada. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Ouyang Feng, pasiga na nagtanong, anong ginagawa ng taong to? Aatakihin ba niya si Senior Ye? At may halong kaba pa niyang idinugtong, Diyos ko, magbabanggaan ang dalawang pinakamalakas, siguradong yayanig ang buong lugar. Si Ye Junlin naman ay nakatayo lamang, walang bakas ng emosyon, habang si Hong Chenny ay napataas ang kilay at mariing nagbabala, Master, mag-ingat kayo, isa itong napakalakas na sword master, tiyak na wala siyang kapantay sa ibaba ng Immortal Realm. Sa kabilang panig, nagpakita ng malamig ngunit masayang ekspresyon si Elder Liu, lihim na nagbubulong sa kanyang isipan, magaling,
napakagaling, sige, maglaban na kayo, at may halong paghamak pa niyang idinugtong, kapag gumamit si Ye Junlin ng Immortal Artifact para patayin si Zhu Wuchen, tiyak na makikipagpatayan sa kanya ang Xuanji Sword Sect, at doon, makakapanood lang ang Yuhua Sect mula sa gilid. Ang paligid ay biglang natahimik, ang mga cultivator ay natigilan, nakamasid sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na umatake, mahigpit na hinawakan ni Zhu Wuchen ang kanyang espada, at sa di inaasahan ng lahat, yumuko siya ng bahagya, saka yumuko ng bahagya sa harap ni Ye Junlin bilang tanda ng pinakamataas na paggalang, napakurap si Ye Junlin, hindi agad makapaniwala, habang si Zhu Wuchen, pawisan ng mukha ngunit may ningning sa mga mata, ay masayang nagsabi, Senior Ye, maari po ba ninyo akong turuan kung paano ang tunay na galaw ng espada?